na ginawa ni Tatay Digong, ni former President Duterte sa akin. Commercial lang! Pakihanap na yung inutusan ni Marcos na patayin niya. Yan. Dahil sa mga ganyan, nakatasuhan ako eh. Mali natin, di ba? Baka may inutusan dyan. Okay. Sa lang. Ulit-ulit yan pag napapaisip ako sa tatay ko. Binigyan halaga niya at inulit-ulit niya sa akin ang kahalagahan ng edukasyon. Hindi niya ako tinigilan. Alam niyo, si PRB, yun pong mga nasa harap, kailangan niyo po umupo kasi hindi makakita yung nasa likod. Ay. Hindi siya tulad ng tatay ninyo na malambing, mapagmahal. Hindi ganyan ang tatay ko. Ang tatay ko galing siya sa generation na laging galit. Diba? Sino yung may mga magulang na yung generation na laging galit? Yan. Galing dyan. Sabi ng bus ko, ay gano'n. Generation. Galing dyan ang tatay ko sa generation na yan. So, lagi siya galit. So, sa akin, maalala ko, sinabi niya talaga sa akin, paulit-ulit, habang ako ay lumalaki. Ikaw, sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko. Napaisip ako noon, diba? Sabi ko, pusa o aso? Hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka abogado o doktor. Totoo yan. So, paulit-ulit niya yan na sinasabi sa akin. So, syempre, pag ikaw bata ka, diba? Papasok yan paulit-ulit dyan sa iyo. So, ako din, habang ako ay nag-aaral, nung ako ay lumalaki, nag-aaral ka, elementary, high school, napasok na sa isip ko. At 4 years old hindi ko alam, baka sa tiyan pa lang sinasabihan na ako ng tatay ko, ikaw, hindi ka tao. Kasi 4 years old pa lang, sa yearbook ko, ng kindergarten, nakalagay doon, I want to be a pediatrician. Yes. Imagine nyo, hindi doktor Alam ko kung ano ang specialty ko. Sabi ko, I want to be a pediatrician. Nandiyan pa yan hanggang ngayon, ang yearbook na yan. Kaya, nung ako ay, paulit-ulit yun, alam ko na magiging doktor ako, alam ko na magiging doktor ako. Nung panahon na kailangan mag-apply ng entrance exam sa college, di ba? Kailangan natin mag-apply sa mga colleges and universities. Hindi nila alam, ng mga magulang ko, nag-apply ako sa University of the Philippines. Nung nag-apply ako sa University of the Philippines, syempre nilagay ko din naman yung science courses. Pero, nilagyan ko din siya ng political science. Nung nakita ko ang result at nalaman ng mga magulang ko yung result,
nakalagay doon, na waitlist ako sa political science. So sobrang excited ko. Hindi nila alam na gusto ko mag-college sa Manila. Kaya sikreto ako na nag-apply. Sobrang excited ko. Sabi ko sa mga magulang ko, pumasa ako ng UP. Pero political science kasi yung kurso. So sabi ko, gusto ko sana pumasok ng UP Diliman yun eh. UP Diliman. Tapos political science yung kurso. Sabi ng nag-wild. Naggalit si PRD. Sabi niya, di ba, sabi mo, simula nung bata ka pa, gusto mo maging doktor? Pre-med ba ang political science? Sabi niya, hindi ka pwedeng pumasok ng University of the Philippines. Kahit saan man yan. Sabi niya, dahil kilala ko ang ugali mo. Anak kita. Alam ko kung anong ugali mo. Sabi niya, marirecruit ka lang ng makabayan. Aakyat ka. Totoo ito, sinabi niya. Aakyat ka ng bundok. Magiging NPA ka. Ikaw ang magiging head ng New People's Army. At ikaw ang makakalaban ko pagdating ng panahon. Kaya hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. So sabi niya, pumili ka. Kahit anong paaralan dito sa Davao, pumili ka dyan. So sabi ko sa mama ko, So sabi ng mama ko, sige na lang, kasi sinabi mo man doktor, so mag-pre-med ka na lang. Okay. Nag-pre-med ako. Tapos, syempre, papunta akong doktor, so bibilisan ko yun, natapos kagad ako, and then ito na, mag-medicine na. Sobrang excited si President Duterte na magpapasok na ako ng medicine proper. Siya ang pumili ng paaralan. Siya ang pumili kung saan ako titira. Tapos, pumunta na lang siya sa akin at sinabi niya na, ayan na, may school ka na-enroll ka na, may bahay ka na, pumunta ka na lang doon ng ganitong date. So pumunta ako doon. Pagdating ko doon, kompleto na. May kama na ako, may washing machine, may refrigerator, may kotse pa. Ganyan siya ka-excited. Sige ma'am, ipa-adapt kita sa tatay ko. Kapag-alala. Ganyan siya ka-excited noong ako ay medicine na. Tapos, syempre, hindi naging successful yung aking pagpasok sa School of Medicine. Isang taon pa lang, 1 year, actually 1 sem pa lang. First sem pa lang, alam ko na parang fish out of water. Alam niyo yung, bakit madali para sa kanila, nahihirapan ako sobra. Tapos, dumating ang second sem na halos hindi na ako pumapasok. So, kinabahan na ako. Kasi, di ba sa probinsya, di ba sa Atua, pagpadala ka sa Manila kasi ako nag-med school, pag ipadala ka sa Manila, parang malaking send-off yun. Congratulations sa anak ko, graduate ng ganito. Congratulations at magiging doktor yan. Class of ganon, diba? So ako, syempre kinabahan na ako. Kasi hindi ako makaka-uwi. Nagdala ako sa Manila para maging doktor. Tapos uwi ka, drop out. I think mas masaya siya. Nung nalaman niya, mas masaya siya, mas excited siya.
noong ikumpara ko, nung papasok ako ng med school, nung nalaman niya na, nag-apply na ako ng law school. Tapos, syempre sinabi ko sa inyo, di ba, hard love. Hard love yung generation ng parents natin, mga magulang natin. So, nung mga panahon na nag-aaral ako sa law school, may mga panahon na papagalitan din ako na sinasabi niya sa akin, alam mo, kung hindi mo ayusin yung law school mo, magiging tabit ka lang ng politiko. Oh my God. Oh my God. Ganyan. Ganyan siya kung Kabrutal. Di ba makinggan sa atin? Pero ganyan yung style niya para i-dik-dik sa'yo na mag-aral ka. Tapos meron pang isang beses na sinabihan niya ako, alam mo, kung hindi ka mag-aral ng mabuti, magiging halaman ka lang dyan sa gilid. Ganyan yung force by which he emphasized into my brain that I need to become a lawyer. So, nung pumasa na ako ng bar, doon ko nakita ang pagbabago sa magulang ko. Hindi sa nanay ko dahil ang nanay ko sobrang supportive noon. Kahit maging halaman ako, tititigan ako nun eh. Ganyan kabait ang nanay ko. Mahilig kasi niya sa ano. Diba? Pero nung nakita niya yung grade ko sa bar exams at nakita niya na mas mataas yung grade ko sa bar exams kesa sa kanya, ng tatay ko. At hindi lang 0.1, 0.2, 0.3, 5 points ang layo namin sa grado. Doon siya nagbago. Parang naging tao na ako sa paningin niya. Lalo pati, pag every time nababanggit yung grade sa bar, hindi na siya talaga nagsasalita. Tapos lagi ko pa sinasabi sa kanya, sabi ko, partida yan pa ha, kasi hindi ako nag-aral eh. Nax. Kung nag-aral ako, top-notcher ako eh. Para sa pagbabago po sa sambayan sa wanaan, ayon ko sa magnanakaw na trapo. At dyan na nga nagtatapos yung mensahe ni Tatay Digong, no, na napakaiksi talaga pero tagus-tagusan yan sa ating mga puso. So, maraming salamat, no, kay Tatay Digong at sa kanyang panunungkulan sa loob ng 6 na taon. Ramdam na ramdam mo yung pagmamahal ng mga taong bayan, lahat ng mga umaten dito at lahat ng mga artista, mga artist na nagbigay po ng kanilang mga oras at nag-share ng kanilang talento at inandugan po ang ating mahal na Pangulong Duterte at bilang pasasalamat na din po, no, sa kanyang naging serbisyo sa loob ng 6 na taon. So itong ibang mga video na to, mga kababayan, ay galing pa nung mga nakaraang taon na kinumpile natin para sariwain at alalahanin ang nagawa ng ating Pangulo. So kung may mga komento kayo at opinion, please comment down below, mga kababayan. Ano ba yung mga na-miss nyo sa panahon ni Tatay Digong at ano ba yung gusto nyong sabihin ngayon sa kanya, kung sakaling mapanood niya to or magbasa ng inyong mga comments, ano ba yung mga mensahe nyo para sa kanya, no? So muli maraming salamat po at maraming salamat po sa may-ari ng video. Ayan, kung mapanood man po ninyo ito ay saludo po ako sa inyo at maraming salamat sa suporta ninyo kay Tatay Digong at sa lahat po ng mga sumusuporta kay Duterte. Maraming salamat po sa inyo at God bless po.